Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence. Naku mga kabibig, may ibinulgar si Senator Marcoleta mga kabibig. Yes mga kabibig, news update ito. Grabe! Sabi ni Senator Marcoleta mga kabibig, inahayag ni Senator Rodante Marcoleta na may isang kongresista, nako, na may isang kongresista umanong nagbanta sa mag-asawang Diskaya na makontempt sila kung hindi ituturo ang pangalan ng isang senador sa House Infra Committee today. Dagdag pa ni Marcoleta, hawak niya ang kopya ng text message na ipinapadala sa abogado ng mga Diskaya. Naku, grabe naman. Uy, grabe, mga kabibig. Naku, grabe ang ibinugyag ni Senator Marcoleta na may isang kongresista pala na tinatakot. Tinakot ang mga Diskaya na sige, hindi kayo magpangalan ng isang kongresista. Sige, contempt ko kayo. Hala, grabe naman mga kabibig. Yan ang ulat ni Senator Marcoleta. May ebidensya sa Senator Marcoleta ha. Kasi ano kabibig ito kasi na I think na tawag dito, I think na convince ni Senator Marcoleta ang mga Diskaya na maging state witness na lang or mag-apply for state witness at sabihin kung sino ang mga politiko na nasa likod nito. Kaya nga, last day ay talagang ibinulgar ng mga Diskaya. Nag-affidavit sila, ibinulgar nila kung sino yung mga kongresista, mga taga-DPWH, mga may mayor pa nga doon na sangkot sa anomalyang flood control project. 10 to 25% ang kanilang kickback. At ngayon kabibig, tinakot ang mag-asawang Diskaya na kung hindi nyo pangalanan ang isang senador, nako, iko-contempt ko kayo. Yan ang sabi ng abogado ng mga Diskaya kung saan ang ginawa mga kabibig ay inahayag ni Senator Marcoleta na may isang kongresistang umanong nagbanta, grabe no, sa mag-asawang Diskaya na makontempt sila kung hindi ituturo ang pangalan ng isang senador sa House Infra Committee. At hawak ni Marcoleta ang kopya ng text message na ipinapadala sa abogado ng mga Diskaya. So eto kabibig ang video kung saan talagang sinabi ni Marcoleta, grabe, para masira ang Senado, kailangan gawin ito. Nako, ito kabibig ha, kongresista talaga no? At meron pong nag-text sa akin sa pamagitan ng emissary, ng abogado ng Diskaya, Mr. President. Meron po palang isang congressman, kanina pong nag-hearing sila, nakausap yung abogado ng Diskaya. Kailangan, meron kayong matukoy na senador sapagkat makokontempt kayo. Nasa akin po yung text message, Mr. President. Sa mga tweet, gusto lang nilang magpangalan. Hindi po mabuti yun. Kailangan po, sa tulong na rin po ni Senator Lacson, total naumpisan na yung mga contractors, naumpisan na itong mga kawani at opisyalis ng TPWH na talagang kandidato na po talaga sa impyerno. Matukoy po talaga kung sino-sino po yung palaging kausap ni Yusek Cabral na sila po yung sindikato dito. Para po yung walang kasalanan ay huwag pong madamay. Maraming salamat po, Mr. President. Salamat po, Your Honor. At meron pong nag-text sa akin sa pamagitan ng emissary, ng abogado ng Diskaya, Mr. President. Meron po palang isang congressman, kanina pong nag-hearing sila, nakausap yung abogado ng Diskaya. Kailangan, meron kayong matukoy na senador sapagkat makokontempt kayo. Nasa akin po yung text message, Mr. President. Sa mga tweet, gusto lang nilang magpangalan. Hindi po mabuti yun. Kailangan po,
sa tulong na rin po ni Senator Lacson, total naumpisan na yung mga contractors, naumpisan na itong mga kawani at opisyalis ng DPWH na talagang kandidato na po talaga sa impyerno. Matukoy po talaga kung sino-sino po yung palaging kausap ni Yusek Cabral na sila po yung sindikato dito. Para po yung walang kasalanan ay huwag pong madamay. Maraming salamat po, Mr. President. Salamat po, Your Honor. So yun, kabibig. Yun ang nangyari, kabibig. Yun ang nangyari ngayon kung saan, mga kabibig, ay talagang binulgar ni Senator Marcoleta ang ginagawa ng kongresista, isang congressman. Sino kayang congressman na ito, kabibig? Grabe, hindi pa nahiya ang isang congressman na ito. Mahiya naman kayo, oy. Diba? Diba, mga kabibig, ang mga diskaya willing na makipag-cooperate kahit makulong sila, basta lang talaga na masabi nila ang katotohanan. Sabi pa nga ng isang diskaya na, sabi pa niya, pinili naming magsalita kasi gusto naming ilahad-lahat ng katotohanan. So, Mr. Chair, kung ang gawin nyo ay parusahan kami, okay lang. Pero baka matakot ang ibang kontraktor na maliliit na kontraktor na gusto ring magsalita at magbunyag ng katotohanan. So ito mga komento ng ating mga netizen. Sabi dito, nako po, ibunyag nyo po, Senator Marcoleta, sobra na pong pag-aapuso sa mga tuta ni Marcos. Takot na po sila. Ilantad nyo po sa publiko para ang tao na maghusga. Suportado ka namin, Senator Marcoleta. Maraming mga OFW nagmamahal sa'yo. That's why the investigations are slow in the Philippines because the brains of the government are in the agency. Laban lang po, Senator Marcoleta, kailanman hindi mananaig ang kasamaan. Labanan natin ang mga magnanakaw sa kabanang bayan, Senator Marcoleta. Ilahad mo kung sino yung, tawag dito, kung sino yung senator na gustong manira at gustong idamay ang mga senador. Naku, grabe kabibig, no? Grabe talaga ang, kung totoo, natural, sinabi na, di ba? Sinabi na ni Senator Marcoleta na ang abogado ng mga diskaya ang nagsabi. Paano yan? Di ba? Nakakahiya, mga kabibig. Ganitong estilo. Diba? Yung iba nagsabi, ano lang, drama-drama lang yan ni Marcoleta. Hindi. Kasi, sinabi. Diba, mga kabibig? Ano kaya maging reaksyon ng mga senador hinggil dito? Lalo na, kabibig, ito kasi, alam mo ba kung sino ang mga, hindi man, I don't know kung may pinangalanan ba ang mga diskaya, pero yung sina Bryce Hernandez, ay merong inilabas na mga tawag dito, mga screenshots na sina Joel Villanueva, sina Jinggoy Estrada ay tumatanggap din ng 30% na kickback, mga kabibig. So, napanood nyo na ba yun? Tingnan natin ulit, mga kabibig, ha? Yung sinasabing kickback niya na Jinggoy. Pakinggan natin ulit ito. If may I recommend Engineer JP Mendoza to read the actual message because he's the one who took the photos personally from our boss Henry Alcantara. All right. Sige po, pakibasa na lang po. This is the final slide. Good afternoon, Your Honor. Before I proceed, kagaya rin po sana ng request ni Engineer Bryce kanina, dahil medyo paselan po itong conversation na to, baka pwedeng mag-request din po sana ako ng security po sa kanya. Yes po. The committee commits to the safety and security of the witnesses and these persons who are here, who are committed to the truth, no? So the same will be granted to Engineer Mendoza. You may proceed. Thank you, sir. Sir, yung picture po na yan ay noong October 2023 na kung saan nagre-request po si Senator Joel ng yung mga binasa po ni Engineer Bryce ng flood control kanina na nakasaad doon sa context. 4 lang po yung napapicturan sa akin ng boss ko.
Kumbaga, parang sa summary po na yan na sinasabi ni Senator Joel na mababa lang yung kanyang pondo, subalit siya ang majority floor, isa siyang majority floor leader siya nung that time and member siya ng Commission on Appointment. Okay. So, thank you for providing the context, but you have to state for the record who you are, who this person is. Is this senator? Nakalagay na po kasi Sen Joel eh. So, is this the senator that we know? Joel Villanueva? Yes, sir. All right. Can you read for the record also the content, the specific content of the message? Again, naguguluhan ako bigla kay Sec. Parang nakalimutan ba niya? Number 1, probes sa flood control and all the efforts we put in. Number 2, for his CAA, his budget this coming year, etc. He committed sa akin. Pinakamababang commitment ng DPWH Secretary. All right. Do we have another slide for us? Oh, ito mas malinaw po. Mr. Chair, clarification lang. Kanino sinend yung message and sino yung SEC? When dun sa message, you're referring to a SEC. Sino yung SEC? Secretary Manny Bunoan po. Okay? Kanino sinend yung message na yan? Kay Boss Henry po. Bakit Thank kami you. kopya? Dahil disappearing message po yan, hindi po niya pwedeng screenshot. Pinapicturean po niya para mabasa po. Ah, okay. Kanino pinapicturean? Sa akin po. All right. Thank you. So, photo basically ni District Engineer Alcantara. All right. Next slide. Do we have other slides? Can we go back again? Go back to the pangalawang ano yan, di ba? Can we read for the record? Excuse me po. Mano. Can we ayan, second slide. Next slide. Yan. Can we read for the record what is in the second message? Para lang po malinaw. Again, this is a conversation supposedly between Senator Joel Villanueva and District Engineer Henry Alcantara, which is supposedly a disappearing message, no? Tapos pinapicturean kay Engineer JP Mendoza. Sige po. Can you read it for the record, please? For his CA, his budget this coming year, etc. He committed sa akin, pinakamababang commitment ng DPWH Secretary. Ngayon parang lumalabas same na ang 1 and 2. Pag-usapan namin, boss, bukas, boss. So, can relate to SEC po. Okay. All right. Thank you. Next slide. Yun na yung nangyari. I'm sure kayo din na nakakita sa mga nangyayari kanina, yung ibinulga ni Hernandez, ni Bryce, mga kabibig. So, ano sa palagay nyo? Sino ba ang nagsasabi ng katotohanan? Totoo ba ang sinasabi ni Bryce? Yung pag bulgar niya kina Joel Villanueva at Jinggoy Estrada, tapos si Jinggoy Estrada at Villanueva ay nagsalita na rin kabibig hinggil sa issue na ito. At hinamon nga ni Senator Jinggoy Estrada si Bryce na tawag dito lie detector test para malaman talaga kung sino ang nagsasabi ng katotohanan. At mananagot si Bryce kay Senator Joel Villanueva at Jinggoy Estrada, mga kabibig. Nako, parang ang gulo-gulo na kabibig, no? O eto pa, ito yung isang video ni dating House Speaker Pantilion Bibot Alvarez kung saan hiningan siya ng reaction sa mga nangyayaring korupsyon. PRRD versus PBBM time. Tingnan kabibigan, makinig tayo. Meron ba kaming insertion? Nawala na ba yung equity? Ganito kasi. Tingnan natin yung record. Nung panahon ako ang speaker. Meron ba kaming insertion? Kasi noon, ang layunin namin, kahit sa BICAM, protect the NEP. Protect the NEP. Yun lang palagi. Sabi ko,
Huwag na natin pag-usapan yung insertion. Simple lang, protect the neck. Kung ano yung binigay ng presidente, protektahan nyo lang. Kasi yan, pinag-aralan mabuti yan, dumaan yan sa Regional Development Council. So, hindi na tayo lalayo doon. Sir, yung small committee. May small committee din po ba sa panahon? Ngayon ko lang nga rin narinig yung small committee na yan. Opo. Na parang mas makapangyarihan pa sila sa BICAM na sila lang yung nag-edit ng mga... Inimbento lang nila yan. Sir, ano ang mensahe po ninyo sa mga Pilipino? Ngayon po, natuturuan ang Senado at Kamara sa issue ng flood control na parang nawawalan sila ng tiwala sa legislative branch ng pamahalaan. Well, malinaw, no? Na tanghali na bayan. Panahon na para kumilos. Tama na yung chat dyan. Kumilos na tayo. Pasensya na kabibig, isang muted ako. Yun lang kabibig ng ating Ladies Libre for today. Ano ang iyong reaction? Tama ba itong sinasabi ni dating House Speaker Pantilion Alvarez na medyo iba ang corruption ngayon sa panahon ni BBM kumpara kina Duterte? Nako. At alam niyo na kanina, gusto talaga lang balikan ang Duterte administration tungkol sa 51 billion nga flood project ni Pulong. Ay, nako, kayo nang humusga kabibig at itong sinabi ni Marcoleta na may isang kongresista na binantaan ang mag-asawang Diskaya na kung hindi sila magsasalita at idadamay ang isang senador na makokontempt sila. Yun lang kabibig ang ating debug for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.